Hello, magandang gabi sa lahat ng mga kaibigan natin. Salamat ako sa Diyos, nakatulog ako na matagal at ang haba ng tulog ko. At ngayon, pag-usapan natin po yung pagpatuloy na pagbabaga ng kwento tungkol sa Isabaw. At ngayon, meron tayong matinding bagong pangyayari. Ano ba yung pangyayaring yun? Bago ang lahat, no? At natin nais kong sabihin siya na ako po si Toto Tirador, no? At ito yung ating channel. At yung channel natin po ay para ito sa lahat. At ito po ang ating pag-usapan sa ngayon para po ako sa katotohanan, katarungan at para sa batas. At kung sino kakampihan ng batas, wala na akong pakialam doon. Basta ipaglaban ko ang batas. Ang batas ay batas. Kahit pa lumuha ang langit, ang batas ay dapat manaig. Sabi nga ng mga Latino noong araw, Duralex, Sedlex. Sabi naman ng mga magigiting na mga makalumang mga hurado noong araw, the law may be harsh but it is the law. Sabi sa Tagalog, ang batas ay maaring malupit pero iyan ang batas. Dapat nating sundin. Magandang umaga po. Cycling priest, sa father, magandang umaga po. Lumalalim na talaga yung investigasyon na ito. Talagang ibang nagawa ng pera, father. Biro mo, ang hirap kahit sinong abogado ay hindi makakalusot sa kaso ito. So far, so good. Ang mga ebidensya matibay laban kay Atong Ang. But then, nakakaroon pa rin ng tinatawag na mga twists and turns just because may pera. Diba? O sa anak ko, si kay Maria Alexander Togas. Thank you. Pakishare-share na lang sa ating mga kaibigan. At ako'y salamat sa Diyos Father, Cycling Priest, at ako'y nakatulog ng mahabang oras. Salamat sa Diyos. Okay, ito po. Idiretso na natin. At ipresenta ko po sa inyo yung pagsampa ng kaso sa NAPOLCOM or National Police Commission ng magkakapatid na patidungan. Si mga patidungan po ito po yung mga Cebuano family members doon sa Surigao del Sur. At ang kanilang buhay ay nahugis ng kanilang koneksyon at pagtatrabaho sa mahabang panahon kay Atong Ang. At sila, dahil po sila ay mga maraming alam at malaling napasok, ay talagang nakakuha. Sila ang pinakamalakas. Alam mo, Father, sa aking karanasan bilang abogado, wala nang ibang pinakamalakas na ebidensya kundi yung ebidensya mismo galing sa sarili. Sa kaso po ni Atong, galing sa sariling bakuran niya. Ang kailangan lamang po, pagpapel sa ebidensya, ay kailangan lamang namin, kung akong abogado niyan, ipipresenta ang ibang uri ng ebidensya na may may kutsabahan na nangyari sa gitna nung nagsasalita na umamin na semi-kasalanan laban sa kanyang kasama sa paggawa ng kasalanan. Yan po ang tinatawag namin sa batas ng ebidensya na res inter alios acta. Ang salita ni Numan ay hindi mo pwede magamit laban sa isang tao. Maliban na lamang kung meron kang katibayan na yung salita ng isang tao na yon ay magagamit mo laban sa taong yun. At ang ebidensya na kailangan natin ay kailangan patunayan mo na yung koneksyon nila bilang isang magkasama sila sa sindikato. Kagaya na may isang pangyayari sa kaso na nais kong isa-cite sa inyo na nakalusot ang tinatagurian na utak ng pagpapatay. Ito'y tinutukoy ko sa Quintos Brothers. Mga anak po sila ni Congressman Quintos. At lumabas po ang killer na mga dating NPA operatives ay sila yung ginamit ni Congressman Jose T. Villarosa sa Mindoro Occidental sa pagpatay sa mga anak ni Congressman Ricardo Quintos. So, nasa meeting noon ang mga magkakapatid. Hindi naman sila yung tatakbo, kundi tatay nila. Tapos biglang pumasok po sa kanilang meeting, may tao na pumasok, dalawa.
Kung kaswal lang binaril, pak, 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 dalawang magkakapatid patay. So ngayon, lumabas sumuko yung dalawang pumatay at kanilang nagkaroon po silang tinatawag na extrajudicial confession. Kagaya ng ginawa ni Patidungan, Dondon Patidungan, tsaka yung mga kanyang kapatid. Inamin nila na sila ang gumawa ng kasalanan sa pagkakawala ng mga sabungero. Ito naman ang sa mga Quintos brothers, yung mga NPA operatives din, umamin din sila at siyempre maraming mga testigo na nagtuturo na sila talaga ang bumaril sa mga anak ni Ricardo Quintos. At nung nagsalita na itong dalawa, sino ang nag-utos sa inyo? Wala naman kayo interest sa pagpatay. Tinuro nila si Congressman Jose T. Villarosa. So ngayon, nagkaroon ng kaso, nakumbik sa RTC si Jose Villarosa, pero nakaapila sa sa Court of Appeals, inabsuelto siya ng Court of Appeals sapagkat walang ebidensya na naisumiti ang piskal o prosecutor na nag-ugnay na mayroong kutsabahan sa pagpapatay itong si Ricardo Quintos at si anak ni yung bumaril sa dalawang anak ni Quintos at si Jose Villarosa. Ngayon, may iba pang nagamit na subaybayan ko na kaso. Ang ginamit po na pang-link ay yung mga text message. Ito po ay makikita mo sa yung pumatay kay Doc Joey Ortega sa Puerto Princesa. Ang nag-ugnay sa killer, umamin na po ang killer. Ang nag-ugnay sa killer, papunta doon kay Joel Reyes na gobernador dati ng Palawan ay text messages. Yan po. So, pinapaliwanag ko lang sa inyo kung paano naglalaro ang ebidensya. Sakasakali, ang ebidensya mo ay isang tao na umamin na siyang gumawa ng krimen pero may kasama siya. At ito naman sa ating litrato ng kaso, maraming mga sabongero, 34 sabongeros ang kinikwenta na nawala. Pero ayon po sa isang whistleblower, kung minsan tatawagin natin, gumawa po siya ng extrajudicial confession. Ibig po sabihin ng extrajudicial sa labas ng korte. Pag-aamin sa labas ng korte. Na ginawa nila ni Dondon Patidungan at sa kanyang kapatid na si Ilakim. Na si Ilakim naman ay nagdeklara na nakitang-kita sa kanyang mata yung 10 tao na pinatay sa ni Atong Ang sa kanyang mga pulis na kasama ni Atong Ang. At doon daw sa farm ni Atong Ang nangyari. At ito'y tinanggalan pa nila ng mga laman loob bago nila tuluyang itinapon sa Taal Lake. Yun po yung kwento. So nakita ninyo ang bigat ng kwento. Pero paano pa ito tatalab laban kay Atong? Kailangan maisumiti ng mga abogado ni Patidungan na which I am confident nakita na natin kung paano anong mga daming ebidensya yung sa Senate committee hearing ni Bato, magagamit din yung statement ni Atong Ang na matagal niya ng tao si Patidungan. Kasi nung panahon na yon, nang kinikwento ni Atong Ang yon sa hearing ni Bato noong 2022, ay hindi pa bumaliktad si Patidungan at kasama pa ni Atong Ang si Patidungan. So, naturalmente, idepensa niya. So ngayon, ang nangyari, yung saga of the story went this way. Ang nangyari, dahil po sa investigation ng Senado na yun, na pinanguluhan ni Bato de la Rosa, nagresulta po ito sa pagsampa ng kasong the enforced disappearance. So, serious illegal detention. Ang serious illegal detention kasi, ayan po ang kaso kapag naglampas ng 3 araw na kidnap sa tao ay tawagin na po yan ng serious illegal detention at ang parusa po ay reclusion perpetua na kung sa Tagalog ay habang buhay na pagkakulong at kumisa may ibang kaso sa atin, mistiso kasi yung batas na sistema sa atin. Yung ibang parusa, pinaparusahan ng life sentence. So anyway, hindi ko na concern nga anong pagkakaiba sa life sentence at saka reclusion perpetua. So anyway, because of that, na 6 na security guard kasama si Patidungan ang nakasuhan ng serious illegal detention doon sa Manila RTC. At napalabasan ng warrant of arrest itong
6 na security guard kasama si Dondon Patidungan. Nung bandang huli, nahuli sila 6 at may abogadong lumitaw para sa kanila. Hindi sinabi kung sino nagbayad ng abogado, natural. Aminin natin po ang katotohanan sa buhay kapag ikaw security guard lamang, kung wala kang pera, tanging obligasyon lamang ng Public Attorney's Office ang mangyari sa iyo. So, at aminin naman natin, mga tagapaw, wala po silang pera at hindi po sila binabayaran ng kanilang kliyente. So, they cannot go to the extent of doing works beyond their mandated official duty. Kasi yung private lawyers, iba yan kaysa Public Attorney's Office. Yung private lawyers ay may kasama po yung na tinatawag na na damdamin. Ang mga trabaho naman ng PAW, wala po sila, trabaho lang sila. So wala silang kasamang damdamin sa kanilang kliyente. So dahil may damdamin itong private lawyers nila ni Patidungan noon at saka 5 gwardiya, ay sumampa sila ng petition for bail at pinanalo sila ng RTC judge. At yung RTC judge ay umalis na yun. Bali, sinuspetsan siya na binaboy niya yung petition at ginrant niya yung nakapiyansa sila ni Dondon Patidungan at saka yung 5 security guards. Yung security guards ng 5 na yun, iyon ang bunga ng insidente sa Manila Arena na kung saan ay tinuro mismo ng mga testigo itong sila ni Patidungan na sila yung nagbitbit ng mga nawalang mga sabungero. At mayroon pang CCTV na ebidensya. Because of that, so ngayon, dahil nailabas, kumontra ang Department of Justice. Ngayon, umakyat na siya sa Court of Appeals. Pagdating sa Court of Appeals, binaliktad ng Court of Appeals yung decision ng judge. At sinabi ng Court of Appeals, sapat ang ebidensya na para lilitisin sa kasong murder, serious illegal detention, itong mga Patidungan saka yung 5 security guard. Pagkatapos niyan, nag-file ngayon ang Department of Justice sa RTC ng Manila na ilabas ang warrant. Ang problema lang, sobrang talaga magagalaw ng pera. At tatandaan ninyo yung nag-operate, tinuturo ni Dondon Patidungan na nag-operate sa kanilang pagkakapiyansa sila sa RTC ay isang dating judge na si Judge Felix Reyes. At siya po, natural, huwag abinin mo na judge, ang katotohanan dyan, kinausap mo yung judge na kapwa mo judge at binigyan mo ng pera para magdesisyon na palayain sila ni Patidungan at saka yung 5 security guards. So, ngayon, nung i-implement na sana ang desisyon ng Court of Appeals, hindi, kinontra kasi umapila pa sila sa Supreme Court. Sa ngayon po, sa Supreme Court na ngayon ang kaso. At ngayon, habang sa Supreme Court, hindi may papatupad yung desisyon ng Court of Appeals na uhulihin yung si Dondon Patidungan at saka yung kanyang mga kasama na mga gwardiya. Pero sa ngayon, bumaliktad si Dondon Patidungan, protektado na siya ng Department of Justice. At ang kanyang mga sinabi, yung mga ebidensyang sinumiti doon sa RTC Manila at saka yung mga ebidensyang itinuga doon sa Senate hearing ay sobra-sobra na sapat na para patunayan ang ugnayan sa gitna ni Dondon Patidungan, kanyang kapatid, na siyang nakikita natin na nag-withdraw ng ATM machine, sa ATM machine ng isang mga biktima na pinatay nila pala, ay sapat na ebidensya para sabihin na mayroong ugnayan o koneksyon sa gitna ni Atong Ang tsaka sa kanila. Kaya lahat po na sasabihin ni Dondon Patidungan patungkol sa pagkakidnap ng mga sabungero at nung si Ilakim na kanyang kapatid na 10 tao ang nakita niyang pinatay, ginurgur kung sa isang lingwahe at tinanggalan ng laman loob ay sobrang malakas laban kay Atong Ang. Kaya nakikita mo, kahit sinong abogado na depensa na tumutulong kay Atong Ang, mag-isip sila saan sila aatake. Doon sila aatake sa pinakamalakas na ebidensya. Kaya ang nangyari dito, naniwala talaga ako ayon sa mga lumalabas na ebidensya at ayon din sa pag-aamin, sa pagsasalita ni General Romeo Macapas na siya doon ay talagang inagaw niya mula sa NBI ang trabaho na kukunin ang Patidungan Brothers doon sa Cambodia. Dapat kasi mga NBI kuha nun. So, hindi nagsuspetsa si Boying Remulla, pumayag siya. At nung nakuha na, pag dumating sila sa Manila, kinuha yung cellphone at nung ibinalik ang cellphone, wala na yung memory cards. O ito kayo, pakinggan natin ang reklamo na itong
Dalawa. O ito, i-connect natin ha. At least binigay ko na sa inyong konteksto kung paano nangyari. So ito tayo. May panibagong reklamo ang Patidongan Brothers laban sa mga pulis na dawit sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Muling dumayo ang whistleblowers na si Julie Dondon Patidongan at ang kapatid nitong si Eliakim sa National Police Commission ngayong araw. Ang kanilang pakay, magsampa ng panibagong round ng administrative complaint laban sa mga umano'y dawit sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Subject ng isinampang reklamo ngayong araw, sina Police Brigadier General Romeo Macapaz at ilang mga kasama nito. Wala akong ibang intensyon dito. Ang gusto ko lang matanggal si General Macapaz. Ayon kay Eliakim, may mga questionableng aksyon si Macapaz nang kunin sila ng isa pa niyang kapatid na si Jose sa Cambodia noong Hulyo. Malaki ang tiwala namin sa kanya nung sinundo niya kami kasi kausap nila ay yung kapatid namin. Pero nung dumating na kami, nag-iba na yung takbo ng niya. Ayon kay Dondon, sa naging meeting nila kasama ang DOJ, usapan na kukunin ng kanyang mga kapatid sa isang designated location. Pero tila nag-iba na raw ang ihip ng hangin nang magkita na si Macapaz at ang Patidongan Brothers. Nag-iba yung takbo ng niya sa amin at saka pinaaresto na nila kami sa NAIA. Kinuha nila yung cellphone namin ni Jose at saka nung binalik na nila, wala ng SIM card, wala ng memory card. May mga mahalagang ebidensya doon na makukuha. Una nang nagsalita si Macapaz sa Billionaire News Channel. Itinanggi niya ang mga naging alegasyon ni Dondon at sinabing wala dapat pinipili sa paghahanap ng hustisya. Matatanda ang una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na may pinatanggal siyang direktor ng CIDG dahil may ginawa raw na hindi niya nagustuhan. At kailangan daw na mapagkakatiwalaan ang lahat ng namumuno sa investigasyon. Una na ring lumutang ang impormasyon na mismong hepe raw ng CIDG ang nagpapapirma sa mga pamilya ng bagong affidavits na si Dondon ang idinidiin na mastermind. Gusto niya po kasing baliktarin yung kaso na ang ituro niya ng mastermind si Mr. Dondon Patidongan, which is hindi naman po. Alam naman po natin lahat kung sino talaga mastermind. Agad namang pinabulaanan ni Macapaz at ng PNP ang mga alegasyong ito. Kasama rin sa ginanap na press conference ngayong araw si DOJ Assistant Secretary Eliseo Cruz. Aniya, suportado ng ahensya ang hakbang ng Patidongan Brothers. Si Eliseo Cruz pala ay general ito sa CIDG din siya dati. Siya yung isa sa mga CIDG officers na tumistigo doon sa Senate Committee ni Bato de la Rosa. Ngayon, talagang huling-huli nito, matatanggal na dapat sa trabaho ito si Macapaz. Nung tinanggal siya, at halata naman, sinabi niya, nagbigay siya ng kunwari, hindi daw siya tinanggal, kusang loob daw niya hiningi kay General Nicolas Torre III na siya ilipat sa ibang pwesto. At of all posts, anak ng weteng, doon pa siya pumunta sa probinsya ko, sa SOC Sergeant, doon pa siya inassign. Ano ka ba, Romeo Macapaz? Oh, dahil halata po na nagtatrabaho kayo, ang pakay po kasi ganito, para maintindihan nyo bakit siya naglalaro ng gano'n. Obviously, gusto ng abogado ni Atong Ang, mga abogado niya, na guguluhin ang investigasyon para mag-create sila ng tinatawag na doubt. Kapag nagkaroon ng doubt, kailangan ng doubt ay magiging reasonable para ma-absuelto si Atong Ang. Yan po kanilang target yan. Pakinggan po natin si dating General Eliseo Cruz na ngayon ay Undersecretary sa Department of Justice. We all expect that all those involved in the investigation of this case will, their actions will be aligned with the DOJ direction. So yun ang nakikita namin na dapat lahat ng direksyon namin ay patungo sa conviction. Ngayong araw ring isinagawa ang pre-trial ng mga polis na unang nasampahan ng reklamo sa Napolcom. Ayon sa abogado ng mga pamilya ng missing sabongeros, matibay na ang kaso. Tayo po Ito pala si Attorney Howie Calleje, kaibigan ko rin ito. Nakikita-kita kami ito sa korte. Lagi sa Makati kami nakikita. Kumaga humaharap at kumakatok sa mga taong may nalalaman na sana po, sabi ko nga, katigin sila o katukin sila ng konsensya nila na sabihin na ang totoo para patibayin pa yung ating kaso. Matibay na siya, pero hindi naman ibig sabihin na pag may dumagdag
hindi na natin gagamitin kasi yan po dadagdag para lalong tumibay ang ating kaso. Ani na Polcom Commissioner Tama naman. Nalaman naman natin ang lahat ng ebidensya. At least ang ebidensya, although hindi natin alam detalyado nun, ay at least alam natin yung nature. Rafael Calinisan, hindi pa niya nababasa ang buong reklamo pero siniguradong bubusisiin ito ng komisyon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Okay, May panibagong reklamo ang Diyos Malimban at pupunta tayo, dadako sa tayo. Bibigyan natin sa ngalan ng pagiging patas na labanan, ibigay natin po ang side naman ang side ni Macapas. Itong side niya na kinuha ko, kung hindi ko siya na-contact, ito yung sinabi niya nung unang araw, ng unang inakusahan siya. Ito po si Macapas. Panggaan man ngayon si dating CIDG Chief Romeo Macapas at ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, iisa ang tinutumbok nilang mastermind sa missing Sabungeros case. O yun, ang depensa niya, iisa naman daw ang kanilang tinutumbok na mastermind, si Atong Ang. Hoy, kunwari ka ba dyan? Macapas, akala mo mabibilog mong ulo ng tao, ng Pilipino. Si Charlie Atong Ang. Kahit kailan, ma'am, hindi nila ako mabayaran. Kahit kailan hindi ka mababayaran? Ano, Father Cycling Priest, ano ba ito? Kahit ipusta ko yung kaluluwa sa kanila. O may kaluluwa pa ba to? May kaluluwa pa ba? Ipupusta ba niyo kaluluwa? I-Gcash mo na lang. Piing itinanggi ni dating CIDG Chief Police Brigadier General Romeo Macapas ang mga akusasyon laban sa kanya. Ayon kasi kay missing Sabungero whistleblower Julie Dondon Patidongan, pinapipirma ni Macapas ng bagong affidavit ang pamilya ng mga biktima para baliktarin umano ang kwento. Ang ituturo raw na mastermind mismong si Patidongan. Nako, na-imagine ko. Abogado ako nung araw, nakasalamuha ko na yan yung mga style na ganun. Ibibit-bitin ng abogado ng akusado yung mga ganun. Hindi si Atong Ang pumatay. Ito nga tinuro si at Patidongan ang mastermind. Ganun po yun. Magbubuo sila ng rasonabling duda para maabsulto si Atong Ang. Ganun po yung pakay doon. Nako, pero problema, ang super lakas ng ebidensya ay garantiyo walang lusot si Atong Ang dito. Ay wag lang magpabayad ang judge at saka yung piskal. Sa On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Macapas na 2 beses lang niya nakausap ang mga pamilya. Nung una, nung pinangako ko sa kanila na yung missing na 2 tao na nakikita sa CCTV ay kukunin ko from the outside country. Pangalawa, tinawag ko sila lasandi lang just to clarify matters dahil ang sinabi sa akin ng mga investigador ay hindi isasama sa kaso yung Patidongan Brothers, which we believe na part ng proses yun na dapat isama sila. Nagkuhan ka pa, nagkunwari ka pa ng dahilan mo. Alam mo, General Macapas, hindi ka man abogado, pero sanay ka bilang CIDG. Ang trabaho kasi po ng abogado at saka yung pulis na nag-iimbestiga sa krimen, halos parehas sa paghahanap ng ebidensya. Ngayon, ang katwiran niya na nilalako ay ganito. Kaya kung sinama nga niya sa affidavit na ginawa niyang respondiente, sila ni Patidongan Brothers, yun pa doon ay trabaho lamang daw nila. At ang final na magdetermina kung kakasuhan o hindi, yung Department of Justice, kung gagawing sa state witness. Hoy, ano ka ba, Macapas? Wala kang authority na gumawa na kung sinong kakasuhan. Ang may authority kung sinong kakasuhan ay yung mga biktima. Ha? Kung ang mga biktima ayaw na kasuhan si Patidongan, mga Patidongan Brothers. Kasi nga testigo nila, ano tinatawag dyan, state witness theory. Paano ngayon patunayan ang krimen kung wala kang testigo? Aber nga, dapat at trabaho mo bilang isang police investigator ay gumawa lamang kayo ng affidavit. Huwag kayong gumawa magdesisyon kung sino kakasuhan. Ha? At hindi desisyon yan ng mga kamag-anak kung paano, kung sino kakasuhan. Kasi ang kanilang reklamo nandun na kay
the Department of Justice. Bakit gumawa pa kayo ng affidavit? Para bigyan ng bala ang mga abogado ni Atong Ang at para gagamitin nila, Your Honor, mayroong affidavit dito na sasabi, tinuturo na gumawa ng mga krimen ay mga Patidongan Brothers. So ito po, Your Honor, nakikita namin na isang malaking duda para sabihin na si Atong ang utak sa lahat ng ito. Ganun na po yan kasimple, Mr. Macapas. So I hope so. Hindi ko alam pero dapat ka nang kalusin, dapat ka nang tanggalin yan sa PNP kasi ikaw po ay salot ka sa uniforme ni General Nicolas Torre. Okay? So ganun siguro hanggang dyan lang mag-shout out na lang ako. Sino pa? Si Luther de la Trinidad, gandang gabi po, Katoto Kausing. So si Mateta, good evening, nakikinig ako habang nagpapaantok. Ay, matutulog. Love TV Patrol. Butchag, good evening po. Watching from Los Angeles, si Rinaldo De Leon, malinaw pa sa tubig ng nawasa na inapura ni Macapas na kunin ang SIM card ng magkakapatid dahil ganun ang utos ni Torre or kung sino pang ibang nag-utos kasi malaking halaga. Sa bagay sa totoo lang, Rinaldo, hindi ako naniwala na si Torre ay mag-utos ng ganun. Kundi sariling diskarte ni Macapas yun. At binigyan siya ng pera ni Atong Ang. Ganun, paano mapupunta sa ang katarungan nito kung mga pulis natin ay gumagawa ng mga bagay na hindi dapat ginagawa. So si Amil Muti Talib, mapia magabi ha. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Atty. Engineer Totsky, banatan mo si Zia. Oy, best regards from Isyo Marawi, Puyos Itri. Sige, babanatan na siya. Magre-research ako kay Zia Adyong Alonto. Oknik J, good evening Dr. Toto. Heriberto Filimon Indiapi, iba talaga nagagawa ng pera, itataya ang dignidad. Yon. Sabi, masyadong halata si General Dollars. Lichin, good evening po. Attorney Toto Kasing, like dan po. Salamat po. Paki-like, paki-subscribe, paki-convince po mga kaibigan nyo na mag-join na kayo sa channel na ito. At ito'y palakihin natin ang ating komunidad para kung dumami na, magiging masyadong malakas na ang kapangyarihan ng katotohanan, kapangyarihan ng batas, kapangyarihan ng katarungan. Arwin Flores watching from Canada. Hello po. Hello. Hi there in Canada. Hi there sa boundary ng Canada at saka US, yung sa Washington State. Doon sa, lalo na sa Seattle, si Ernesto Lagrabada. At saka sino ba yung kaibigan ko? Chinky Tapawan o Alex Tapawan. Magandang gabi sa inyong lahat. At sana maayos kayo dyan sa Canada, sa Seattle. So Dennis Kausing, kapatid ko, nagwapo kasi gwapo ko. Ang anak ko si Ching, Ching at saka si Al, at saka si Ann. Si Bambina, mga anak-anak ko, at lahat sila, marami po sila. Lalo na si Mikey, si Buboy. Kumusta ka na, Buboy? Miss na kita. Yun po si Buboy at si Mikey ay anak ng kapatid ko na si Yugi na namatay dahil sa COVID doon sa United States of America. Nagtatrabaho siya bilang ICU nurse noon ng panahon ng COVID sa Odessa Regional Medical Center sa Odessa, Texas. At siguro will naman ng Panginoon na nadapuan siya ng COVID. Lahat po araw-araw for almost 2 years trabaho niya COVID, kahit nung nag-umpisa pa lang wala pang bakuna, trabaho niya na po sa COVID. So we have our contribution to the world, yung aming kapatid. Okay? I salute her and the Filipino community, nurses community in the US awarded her with the Lamp of Florence Nightingale bilang pagkikilala na yung totoong buhay ng nurse ay parang sundalo na inaalay nilang buhay nila hanggat sa huli para sa pagtatrabaho ng kanilang trabaho bilang nurse. Okay? Hanggang dyan na lang po at magandang gabi po sa inyong lahat. Sana'y kasihan tayo ng Diyos. At don't forget, please, subscribe to my channel. At para makapagbigay ako makakita kayo ng mga bagay na
doon ko lang ilalabas sa aking channel membership. Okay? Good evening sa watching from Alberta, Canada, kay Jonas Aliman. Oy, magandang gabi po sa lahat dyan sa Canada. Okay, salamat po.